Pagpasensyahan niyo po ako kasi first time ko pa po nitong mag-share ng salita ni Lord through Sunday School. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Humingi pa tayo ng basbas mula sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa bawat pagkakataon, Lord, na kami makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. We pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng talas ng isipan, mapag-aralan po namin ng maayos at maitanim po namin sa aming puso't isipan ang lahat ng aming mapapag-aralan sa araw na ito. Lord, we pray na kung ano man ang mapag-aralan namin about salvation, Lord, may bahagi po namin ito sa mga tao namin kakilala, kapamilya, kamag-anak, katrabaho, Panginoon, at kahit pa po sa aming mga kapitbahay, Lord, gawin niyo po kaming instrumento na makapag-share po ng iyong mga salita. Lord, we pray that ang mga salita po, Panginoon, pag napag-aaralan namin sa umagang ito, ay anointed mo na, Panginoon. We thank you, Lord, sa iyo ang aming paborit pasasalamat, lalo na sa kaligtasan na iyong handog sa amin, sa kaligtasan na ngayon ay meron na sa amin, Panginoon. We thank you, Lord, to you be all the praise and glory. Amen. Okay, start po tayo sa ating topic, salvation or kaligtasan. Gaya nga po ng sabi dito, ang salvation is God's greatest gift. Hindi po kung ano yung meron sa atin, financially o kalakasan ng katawan, lahat ng yon, physical o anuman, na mga pagpapala, iba't iba yung pagpapala ng Panginoon. But above all else, ang salvation, ito po ang greatest gift sa atin ng ating Panginoon. At dahil sa greatest gift siya, ito din po yung magiging greatest gift natin sa ating mga kaibigan, lalo na sa pamilya natin, sa mga kamag-anak, sa ating partner, sa mga anak, sa mga magulang. Ibahagi po natin ang salvation na ito. Ang topic na salvation, pareho po siyang madali at mahirap. Madali dahil sa ito yung basic na pinag-aaralan, especially during discipleship. At ilang beses na rin po itong na-share sa atin ni Pastor. So, meron na pong tayong idea kung ano po itong pag-aaralan natin about salvation. At mahirap din dahil nga, when we talk about salvation, kasama po dito yung topic ng grace. At alam naman po natin ngayon na yung grace is mainit na topic sa ngayon. Maraming nagdedebate about grace. So, later on, sa second part ng pag-aaralan natin, iisa-isahin natin yung topic na yun at itatouch po natin yung topic about grace, pero ikukonsulta ko muna yun kay Pastor, tapos ibabahagi po natin dito. So, sa ating slide 2, ano ang layunin ng ating aralin sa umagang ito? So, sa number 1, hindi ko lang alam kung nakikita nyo pa po. Maliit, no? Sige. Basahin ko yung unang layunin, maunawaan kung bakit kailangan nating maligtas. Tayong mga Kristiyano, mga kakilala natin na hindi Kristiyano, bakit kailangan nating lahat na maligtas? So, yung pangalawang layunin ay ang matukoy ang sanhi ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Paano tayo nahihiwalay sa Diyos? Ano ang sanhi nito? So, dapat nating malaman para lalo nating mapaigi yung relationship natin kay Lord, lalo tayong mapalapit sa Panginoon. So, kailangan natin matukoy yung sanhi na yon para matanggal natin yung sanhi na yon at lalo tayong mapalapit sa Panginoon. So, yung number 3 naman na layunin, malaman ang kahalagahan ni Jesucristo sa ating kaligtasan. So, ito alam na natin ito dahil tayo ay tinawag na Christians, follower of Christ. So, alam na natin bakit tayo nandito, di ba po? So, alam po natin na ang ating pananampalataya
sa Panginoong Hesukristo ay napaka-importante. So number 4 na layunin, matutunan kung paano tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, paano natin tatanggapin itong kaligtasan? Okay, so paano ang kamusta ang ating pananampalataya sa Panginoon? Okay, so tatouch natin yung topic na yan mamaya. And number 5 na layunin, maisabuhay ang pagtatalaga ng sarili kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, pwede pong i-declare natin, pero hindi pala natin naisasabuhay ang dapat nating gawain bilang mga Kristiyano. Ano po? So, hindi lang po sa pag-declare ng ating faith, pero kailangan po natin to live by His grace, to live by our faith. Okay, so yun po yung layunin ng ating aralin about salvation. So, may mga tanong. First question. Hindi siya nag-fit. Bakit kaya? Sige. Yung first question na ito, paano kaya, John? Hindi siya nag-fit? Baka pwedeng pa-move. Baka pwedeng pa-move. Ayun. So, itong mga tanong, bakit kailangan nating maligtas? Yun po nalagay na po sa layunin kanina. Ano ang ating mga maling kaisipan o paniniwala patungkol sa kaligtasan? So, hindi po tayo alam po natin ang ating kaisipan, ang ating paniniwala about kaligtasan, pero yung merong iba na hindi pa po alam ito. So, tatalakayin natin later. And then, ang pangatlong tanong, bakit kailangan nating sumampalataya kay Jesus upang maligtas? Bakit kay Jesus? So, next. Okay, magbalik tanaw tayo. First question, naramdaman mo na ba na parang malayo ang Diyos dahil sa mga panalangin na sa palagay mo ay walang kasagutan? So, ito po yung first question. Minsan daw po ba sa buhay natin, naramdaman po ba natin na parang ilang beses ko na pong napanalangin ito, parang araw-araw, paulit-ulit, buong taon na, o taon-taon na ang nagdaan. Bakit parang walang sagot sa Panginoon? So, gaya ng nakalagay sa picture, sabi niya, does God care? So, minsan sa ating buhay, lalo na pag napapagdaanan po natin yung kahirapan, napapatanong po tayo ng ganito. Ano po? So, yung next is, ang ating bang pagsama sa isang religious group o paggawa ng religious activity ang makakapagpalapit sa atin sa Diyos? Sino po makakasagot? Yung paggawa po ba natin, pagsama po ba natin sa religious group o paggawa ng religious activity, makapagpapalapit po ba ito sa atin sa Diyos? Okay, so, ang sagot po ay nasa pangatlo. Ang ating pagkakahiwalay sa Diyos ay espiritual. Kaya ito ay hindi maaaring malulutas sa pamamagitan ng sariling kakayanan ng tao. So yung gawa natin, later na po yun, dahil saved na tayo ni Lord. Pero paano tayo mapapalapit sa Panginoon? Hindi tayo pwedeng lumapit dahil mabait tayo, mapalapit sa Diyos. Ano po? Hindi tayo pwedeng mapalapit sa Diyos dahil mabait tayo. Mapalapit sa Diyos dahil active tayo dito sa church. The way is always Jesus. Okay? So una po nating nilalapitan ay si Jesus. Ang pagtanggap natin kay Jesus, ang pananampalataya natin kay Jesus. And after that, gumagawa po tayo ng mabuti. Nagseservisyo po tayo sa Panginoon. Kasi di po ba, kung tunay na mahal po natin ang Panginoon, gagawin po natin ang lahat para mapasaya po ang Panginoon. Gagawin natin ang lahat para makapiling natin ang presensya ng Panginoon.
Kaya po tayo nandito ngayon. Napaka-dedicated po natin. Sobra po dahil isang oras pa yung idinagdag natin sa stay pa natin dito sa church. Kahit kukonti lang po tayo, alam po ng Panginoon ang ating puso, ang ating willingness na mag-aral ng kanyang salita. So, next na slide po. Ito po yung pagkakahiwalay sa Diyos. Sa nakikita niyo po, man in the middle is sin and then God sa kabila. So sin, ang sabi po dito, sin separates us from God. So ito yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Ang sinasabi po sa nauna, mayroong pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. At pangalawa, hindi kayang lapitan ng tao ang Diyos sa sariling kakayanan. Gaya po ng nasabi kanina, hindi po dahil sa nagawa o ginagawa natin, hindi po natin kakayanin ito na lumapit diretso sa Panginoon. So lahat, ang sabi sa Romans 3:23 dito, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo sinners. May simula po kina Adan at Eva, naipasa na po generation to generation. So tayo po lahat ay sinners. At ang sinasabi po dito, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. So, Isaiah 59:2, sinasabi dito, ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. So, it's the sin that separates us from God. Okay, so sa next, masyado po bang mabilis? Sakto lang? Sige po. Sa slide 6 natin, ang sinasabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran, yes po, ng kasalanan. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay, yes po, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, ang sabi po sa Roma 23:24, lahat ay nagkasala, ngunit sa biyaya ni Kristo, sila'y itinuring, matuwid, at pinalaya. Okay? So, dahil kay Hesukristo, kaya ganun po tindi yung ginawa ng Panginoon. Gaya po ngayon, ayan po, magko-communion po tayo mamaya, no? Itong dugo ni Hesukristo. Kahit sinasabi natin physical to, but spiritually, if we believe na ito po ang dugo, ang katawan ng ating Panginoong Jesus, hindi po natin ito binabaliwala. Hindi po natin ito baliwalain. Na parang papahalagaan natin sa bawat pag-take po natin ng katawan ni Kristo, sa bawat pag-inom natin ng dugo ni Kristo, mararamdaman po natin yung amazing love ng Panginoon sa atin. Nang dahil sa dugo ni Hesukristo, we have salvation. Kung hindi po dahil sa buhay ng Panginoong Hesukristo natin, alam po natin, hindi po tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, gaya po ng sinasabi dito. So, itong grace, mercy, and forgiveness, gusto ko pong isa-isahin ito. So, pag sinabi po natin grace, ano po ito sa Tagalog? Biyaya. Yes, grasya, biyaya. Ang biyaya, anong biyaya? Ito ay ang kaloob ng Panginoon na hindi natin pinaghirapan. Favor from the Lord. So, ang pabor ng Diyos na ibinibigay ng walang bayad. So, napakaswerte po natin that we have grace from the Lord. So, next, mercy. Ano po yung mercy? Ito po ay kapatawaran. Okay, so kapatawaran na tumutukoy sa pagbura, yes po, ng utang na kasalanan.
So pagbura, dahil sa mercy, nabura ang ating mga kasalanan. At dahil sa grace, tayo ay binigyan ng kaloob na salvation na hindi natin pinaghirapan. So next, forgiveness. Ano po yung forgiveness? Yes po, ito po yung kapatawaran. Napakahalaga po ng kapatawaran na mahalagang bahagi po ito ng biyaya dahil ito ang paglilinis mula sa kasalanan kapag tinanggap ang hindi nararapat na pabor ng Diyos. So, hindi tayo karapat-dapat. We are not deserving kasi nga sinners tayo. Pero gaya nga, paulit-ulit po sa Bible and even sa John 3:16, lagi po niyang sinasabi na, for God so loved the world. Napakamahal po tayo ng Panginoon para ibigay po niya ang ating Panginoong Hesukristo. Mahal po tayo ng Diyos para ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo para tayo ay ma-save. So, ito po sa Romans, okay, na-discuss ko na rin po yan. So, punta po tayo sa slide 7. So, katuwiran ng Diyos. Pag sinabing katuwiran, ito po ay God's righteousness. Okay? So, pag sinabi natin katuwiran, nanggaling po sa word na tuwid. Okay? So, matuwid, sinasabi po dito, ang ating Diyos ay Diyos ng katuwiran at katarungan. Kinakanta din po natin ito, yung sukdulang biyaya. Diyos ng katarungan at katwiran. Yan pong kinakanta natin sa praise and worship. So, dinideclare po natin ang ating Diyos ay just and righteous. Meaning, pantay po ang pagkakakilala sa atin ng Panginoon, pantay po ang kanyang katarungan. So, ang natatanging paraan, handog para sa ating mga kasalanan. Paano mababayaran ang ating kasalanan? Ito po yung nasa sentro. At sino po ito? Kristo Jesus. At bakit si Kristo Jesus? Okay, sa Hebreo chapter 9 verse 28, gayon din naman si Kristo minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. At sinasabi po dito sa Romans 3:25, siya ang inihandog ng Diyos bilang pampalubag loob. Okay, so si Jesus Christ ang tanging alay. And in John 1:29, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ganun po katuwid ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ang pinaka-best na handog para sa ating kasalanan. So, discuss din po natin sa next slide, ano yung nangyari sa krus. Ito po, lagi na natin nadidiscuss every Holy Sunday. During the Holy Week, dinidiscuss po natin itong pangyayari sa krus. So, ang pangyayari na ito sa krus, ang tawag ay ang pagpapalit or the Great Exchange. Okay, so first, si Jesus ang pumalit at tinanggap ang kaparusahan para sa atin. Ito po yung grace na sinasabi po kanina. And next, kinuha ni Jesus ang lahat ng sumpa at kahirapan. Nang sa gayon ay matanggap natin ang kanyang biyaya at kayamanan, the everlasting life. So, biyaya na yung sinasabi po na kahit nandito po tayo sa mundong ito, ay makakamtan natin ang mga pagpapalang ito. So, next is, kinuha niya ang ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kanyang katuwiran at maging matuwid sa Diyos. Dahil nilinis po tayo ng Panginoon, binayaran po niya ang ating mga kasalanan, tayo po ay tinawag na righteous. Okay? So,
Yan po yung sa 2 Corinthians 5:21. At sa next slide, okay, yes. Ay, ang lagi pong kinakanta natin, Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? So, si Kristo lamang ang daan. Bakit si Kristo lamang ang daan? First, ayun, mas malakas. Si Kristo lamang, si Heso Kristo lamang ang daan. First, dahil si Heso Kristo ay namuhay na walang kasalanan. Okay, so, sinless. Sinless ang ating Heso Kristo. And siya lamang ang tanging makapagbabayad ng multa ng ating mga kasalanan. Wala nang iba, kundi si Heso Kristo lamang. Dahil siya lamang ang namuhay na walang kasalanan. At siya lamang ang makakapamagitan sa atin, sa Diyos Ama. Okay, wala na pong iba. Wala na pong iba. Kanina po yung illustration. Tao, kasalanan, Diyos. Wala na pong iba na makakapaglinis, makakapag-alis ng kasalanan, at makakapagitna in between tao at Diyos. Isa lamang. Ito lamang ay si Heso Kristo. Dahil siya ay walang kasalanan at siya ang tanging daan, tanging makapagbabayad ng multa. Siya po yung best offer. So ang ating kaligtasan ay batay. Ito po yung lagi nating tandaan, na ang kaligtasan natin ay batay sa ginawa ni Kristo sa krus. Gaya po ng na-discuss kanina. Ginawa ni Christ sa atin at hindi dahil sa kung ano ang ginawa natin para sa Kanya. Hindi po dahil sa gawa natin, hindi po dahil sa mabuti tayong tao, hindi dahil sa napakasipag natin sa gawain ng Panginoon. Ang kaligtasan natin ay batay sa ginawa ni Kristo sa krus. Dito po, sa Kanyang great exchange. Great exchange. In exchange of our sin, ang kabayaran ay ang buhay at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So, in 2 Corinthians 5:21, sabi po dito, siya na walang kasalanan ay itinuring ng Diyos bilang makasalanan upang sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap Niya. So, only Jesus na sinless, walang kasalanan, tinuring ng Diyos na makasalanan para lamang sa atin. Sa pamamagitan niya, tayo ay naituwid. Okay, so kalagayan ng tao, ang human condition sa ngayon. In Romans 3:23, ang sabi po dito, tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng banal at matuwid na Diyos. So, lahat tayo ay sinners. But then, in Romans 6:23, ang sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay ang kanyang buhay, ay ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang ni Yes. Amen. So, ang sabi po dito, I'm a sinner saved by grace. So, wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Dahil simulat sa pool, tayo po ay madumi, tayo ay hindi righteous, tayo ay makasalanan. So, hindi po natin pwedeng harapin ang Panginoon. Panginoon, ito po yung nagawa ko. Panginoon, ito po yung mga accomplishments ko. Panginoon, dahil sa lakas ko, dahil sa talino ko, nagawa ko po ito. Hindi. Dahil tayo ay tinubos lamang ng Panginoon. Kaya dapat sa araw-araw ng buhay natin, yung pagpapakumbaba sa presensya ng ating Panginoon. Even gaya ng nag-worship po tayo,
Pagpasok pa lang natin sa pinto dito, hindi po tayo si Principal One, hindi po tayo si attorney, hindi po tayo si doktora. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. Amen po? So, kaya ano man yung estado natin sa buhay, pagpasok natin dito, kailangan po nating magpakumbaba sa Panginoon. Okay? So, ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos, the justice and the love that God gives us. So, ang Diyos ay matuwid at tiyak na parurusahan ang makasalanan. Po? So, ang sinasabi po dito, righteous, just and righteous ang ating Panginoon. At ang lahat ng makasalanan ay parurusahan. Yan po ang kabayaran ng ating kasalanan. Parusa, kamatayan. Ngunit, siya rin ay puno ng pag-ibig. Ayaw niya na mapahamak tayo. That's why we are given the chance. Yun po yung kaninang diniscuss natin na tatlo. Yung grace, mercy, and forgiveness. Dahil punong-puno ng pagmamahal ang ating Diyos. Ayaw niya na mapahamak tayo. Ayaw niya na nandun tayo sa hell, sa impyerno. So, kaya isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Ang sabi po dito, grace, undeserved, unmerited, unearned favor. Ito po ay malaking pabor, malaking biyaya ng ating Panginoon. So, next is yung work ni Christ, ang pagtubos ni Kristo. Number 1, si Jesus ay namatay sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay, so yan po, nagpapako. Alam na po natin, nagpapako ang Panginoon, inialay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo ay siyang katumbas ng pagtubos ng ating mga kasalanan. At sa number 2, kinuha niya ang parusa na dapat ay sa atin. Gaya po ng inahalimbawa po ni Jay nung nakaraan na may isang anak na kailangang parusahan. Ang parusa po dito ay 100 na beating, na palo. Ang sinasabi sa kakayanan ng katawan natin, hanggang 40 beats lang. 40 hits, 40 beats, hindi nakakayanin ng katawan natin. So, nung time na yon na nakadapa na ang anak, para parusahan, i-beat ng 100 times. Bago pa ipaluin, pumunta na yung kanyang ama at sinabi, gagawin ko to. Kapalit ng kabayaran sa kasalanan ng aking anak. So yung ama ang siyang mismong magpapapalo. And just set my daughter free. Set my son free. Sabi niya ganon. So ganon po yung ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nagpapako sa krus. Bago pa po niya mapagdaanan na pakuin siya sa krus, ang dami po niyang pinagdaanan na pasakit. Ano po? Kaya every time na manonood tayo, Passion of Christ or crucifixion ng Panginoon, damang-dama po natin yung sakit. Ano po? Na kung tayo yung magdaranas ng ganong sakit, hindi natin kakayanin. Pero ginawa po ito ni Jesucristo. Kinuha niya ang parusa na dapat ay sa atin. At number 3, siya ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Siya ay buhay. So, yung sinasabi po, He defeated death. Natalo po niya yung kamatayan. Amen? So, nabuhay po siya, kaya yung sinasamba natin na Panginoon ay buhay na Panginoon. Amen? So, next, yung handog na kaligtasan, the offer of salvation.
Si Jesus ay handang patawarin ka kung tatalikod ka sa kasalanan. Amen? So, tatalikod. Ulit po, tatalikod ka sa kasalanan. Hindi yung haharapin mo at patuloy mong gagawin ang kasalanan. So, si Jesus, nagpapatawad po siya sa mga nagre-repent, sa mga nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, siya ay handang iligtas ka kung isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Amen? So, yun lang po yung gagawin natin. Hindi man po tayo magpapapalo, hindi tayo pako sa krus. Ang gagawin lang po natin ay isusuko ang ating buhay sa Panginoon. Minsan, mapapatanong ka, sasabihin ng mga tao, ayoko doon kasi napaka-holy nila. Ayoko doon dahil nare-restrict ako. Parang ganon, di po ba? So, sa times lang yon ng kasiyahan, doon lang tayo matutuwa sa mundo, sa makamundong bagay. Pagdating po ng pagsubok, ng hirap ng buhay, ano po ang mangyayari sa mga makamundong tao? Wala na pong pag-asa. Wala pong nangyayari na maganda sa kanilang buhay. Pero tayo na naririto sa ilalim ng pangangalaga, sa ilalim ng presensya ng Panginoon, may Panginoon tayong nalalapitan sa oras ng kagipitan. Amen? So yun po yung pinanghahawakan natin lagi, yung pangako ng ating Panginoon. At ang bako ba sa pangako ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, bago pa dito, ito po, yung sacrifice po niya, yung napakalaki pong pagmamahal ng Panginoon. Kaya, hindi mo maiisip na hindi ka pupunta ng simbahan para pasalamatan ng Panginoon. Doon pa lang sa love, great love ng Panginoon sa atin. Kahit araw-araw pa tayo pumunta dito sa simbahan, hindi natin matutumbasan ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? So, kay Kristo, mayroong kapatawaran ng kasalanan at pakikipagsundo sa Diyos. So, yun po yung diniscuss natin kanina na si Kristo ang siyang ating daan. Siya lamang ang makakapagitan between the man and God. So, sa summary natin, wow, mang bilis natin. Summary na po tayo kaagad. So, sige. Wait lang. Okay. So, yung summary po ng lahat nating napag-aralan, first, the cross and the resurrection. Ano pong nangyari dito? Kamatayan ni Jesus sa krus ang tumupad sa hustisya ng Diyos. Wala pong ibang requirement ang Diyos, kundi ang buhay at dugo ni Kristo. So yung kamatayan po niya, ang siyang pantubos sa ating mga kasalanan. And next, ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay ng tagumpay na laban sa kasalanan at kamatayan. So, amazing. Amazing ang ating Panginoon na alam natin siya ay nabuhay muli. Kaya nga po, kapag dinidiscuss po natin yung death, ang dami pong nagsasabi, sayang, wala na siya. Parang ganun po, sayang, hanggang doon na lang ang kanyang buhay. So, paano po naging sayang kung ang buhay mo ay naialay mo sa Panginoon? Hindi po iyon sayang. Ang sayang po ay kung sinayang mo ang iyong buhay sa mundong ibabaw. Sa paggawa ng patuloy na pagpapasailalim sa kasalanan. So, yun po, hindi po kawalan, hindi po, iyong iba sinasabi po, malas ang kamatayan. Pero sa ating mga Kristiyano, ano po yung kamatayan? Victory. Yes. Kasi po, yung sinasabi po dito, victory, katagumpayan.
Dahil ang ating Panginoon tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So ganun din po tayo na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pag nawala po tayo sa temporary natin na tahanan, which is ang mundong ito, tayo rin po ay mabubuhay muli sa ating permanent na po na tahanan sa langit. So, magkikwento lang ako ng konti. Yan nga po, yung sinasabi na nag-spend po tayo, nagpapakahirap sa araw-araw. Di po ba? Simula nung estudyante, kailangan nating mag-aral, magsikap, magbasa, lahat. After nating mag-aral, magtatrabaho tayo. Buong buhay natin, ini-spend natin sa pagtatrabaho. Hindi lang tayo nakokontenta ng trabaho, gusto pa natin ng promotion. Gusto pa nating mag-aral ng iba pang kurso. Ang dami nating gustong ma-achieve sa mundong ito. Pero karamihan po, hindi po iniisip na ang kailangan pa nating ma-attain bilang mga Kristiyano. Ano po ang mga kailangan nating gawin bilang mga Kristiyano? So we focus more on our life here sa mundo. And ang sabi nga, don't focus on earthly things, but focus on the works of God. So doon po sinasabi na kung ini-spend po natin ang ating oras, ang ating lakas sa makamundong gawain, ito po ay sayang. At tandaan po natin na yung mundo, itong buhay natin, kahit maging 100 years old pa po tayo, ito ay napakaikli lamang kumpara sa eternity. Kaya ang dapat po nating i-achieve is ito, yung salvation at yung buhay na walang hanggan. Kasi yung 100 years old natin dito sa mundo, 100 lang yon. Pero ang buhay ng eternity natin ay billions and billions and billions. Doon na po tayo. So, kaya ganun po ka-importante, ganun din po kabigat itong topic na ito. Madali po siya i-share, madali po yung topic, pero every time na mag-share po tayo ng ganitong topic sa mga kakilala natin, hindi po ganun kadali. Minsan, hindi rin ganun kadali kahit pa sa mga kasamahan natin sa bahay. So, later on, i-discuss pa po natin at hihiling po tayo sa Panginoon na nawa lahat ng kasama po natin sa bahay, lahat ng mahal natin sa buhay, makakasama natin sa langit, makakatanggap ng salvation ng Panginoon. So, yung fruit of faith, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, tinanggap natin ang kapatawaran, pakikipagsundo sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Ito po yung napaka-importante sa lahat, buhay na walang hanggan. Hindi yung buhay na temporary lamang. So, Jesus is the only way. Ilang beses po in-emphasize kanina sa mga graphics po natin, sa mga natalakay before, na Jesus is the only way. Walang sino man ang makakapag-ugnay sa Diyos at sa tao, si Jesus lamang. Dahil siya ang ganap na kordero ng Diyos. So si Jesus lamang, because Jesus is sinless. Sinless, walang kasalanan, and perfect Lamb of God. Okay, so dahil meron pa naman po tayong kakaunti pang mga minuto, discuss na po natin din yung ibang slides. Accepting salvation, receiving salvation. Okay, para makamit ang kaligtasan. Okay, the invitation to receive salvation. First, ano pong dapat gawin? Talikuran ang kasalanan at magsisi sa kasalanan. Nagsisisi po ba tayo? Amen. So dapat
Kailangan po ito, isang requirement po bilang Kristiyano ang magsisi sa ating mga kasalanan. Pero ang tanong pa doon, after nating magsisi, tinalikuran ba natin itong mga kasalanan? Yung iba tinalikuran, yung iba, yes. Sa tulong ng Panginoon, unti-unti po nating binabago dahil gaya po ng sabi kanina, hindi sa lakas natin, kundi sa biyaya ng Panginoon. So, manampalataya. Next, manampalataya kay Hesus Kristo because Jesus is the only way. And si Jesus lamang ang makakapagitan between tao and Diyos. And last, tanggapin ang kanyang kaligtasan. Kailan? Ngayon! Ngayon mismo! Meron pa po ba dito na hindi nakatanggap sa ating Panginoon? Wala na. Dahil ito po ang una po nating pinaprioritize, ang ating salvation. Bakit po tayo paulit-ulit na pumupunta dito? Kung hindi pa po natin natanggap ang Panginoon, kung hindi pa po natin natanggap ang salvation. And ang sinasabi nga po, dahil tayo ay ligtas na, kaya tayo ay gumagawa ng mabuti. Tayo ay gumagawa ng dapat na gawain ng isang Kristiyano. Amen po? So, pananalig kay Kristo, our faith in Christ. Number 1, hindi tayo maliligtas sa sarili nating gawa. My good works, X. So, kahit gaano kakabuti, gaano kakasipag sa simbahan at sa inyong komunidad, hindi po ito way na para maligtas ka. Hindi tayo maliligtas dahil sa sarili nating gawa. And number 2, maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Nanampalataya tayo na ang Panginoon ang siyang nagtupos sa atin sa ating mga kasalanan at siyang naglinis sa atin mula sa ating mga kasalanan. So sinasabi po dito, only my faith in Jesus can save me. So not my good works, but my faith in the work of Christ. So number 3, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso, maliligtas ka. Yes. So ipapahayag, declaration. Declaration of faith kay Jesus. So, may mga, gaya po ng na-share ko po last time na testimony about sa tatay ko po, na sinasabi ko po na hindi po siya nalalagi sa church po. Na gaya po ng iba po sa atin dito, may mga mahal po talaga tayo sa buhay na hindi po sila active sa gawain ng Panginoon. But we never stop praying. Dahil nga, sinasabi ulit, hindi sa gawa natin. Kahit gaano pa natin pilitin yan. Kung wala yung presensya ng Panginoon sa puso nila, sa buhay nila, hindi po mangyayari yung pagbabago na ito. So we have to trust the Lord. We have to pray. Anong sinasabi? Pray without ceasing. Yes po. Siguro yung sa akin din, yung pag-pray ko noon, iba't ibang posisyon na ng prayer. Kasi po, kailangan po. Gaya po, nabalitaan nyo na rin po na wala na po si tatay, di po ba? So, yung fight na kailangan ma-save, yung ama ko, mahal ko yung ama ko. Ayoko na pag pumunta ako sa heaven, hindi ko nakikita, saan yung ama ko, saan yung ina ko, saan yung kapatid ko. At baka tanungin nga rin ako ng Panginoon, anong ginawa mo? Yes. Bakit ikaw lang yung naligtas? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo naibahagi ang salvation na ito? Kasama mo ito matulog. Kasama mo sa pagising mo. Bakit hindi mo na share sa kanya yung salvation? Yung pag-approach ko nga po nun kay tatay, sobrang hirap.
dahil nung pag-approach ko sa kanya, natatakot po ako na baka pag sabi ko, Tay, kailangan na nating i-accept si God, i-declare po natin yung faith natin kay God. Natatakot ako na baka yung sabihin niya, hindi, o nahihiya siya. Kaya, ang prayer, ang naniniwala po ako na dahil sa panalangin, walang tigil na panalangin, kaya po napuno po siya ng puspos ng banal na Espiritu. Siya po mismo yung nagtaas ng kamay niya, nagpasalamat sa buhay na bigay ni Kristo at siya mismo tinanggap po niya ng Panginoon. So, wag po nating hintayin na mawala po o hindi po natin masasabi na bata pa yan. May pagkakataon pa yan. Ang dami pa niyang years sa buhay niya para tanggapin ang Panginoon. Ang sinasabi po kanina, kailan natin tatanggapin ang salvation? Ngayon mismo. Kailan natin isi-share yung salvation? Ngayon mismo. Mahirap. Lagi. Yun din po yung ibubulong sa atin ng enemies. Mahirap. Hindi mo yan magagawa. So, ang sasabihin natin sa enemies, hindi ko talaga magagawa yan. Pero magagawa ng aking Panginoon. Yan po yung pananalangin natin lagi. Amen po. So, sa ending po natin, okay. Alright. Okay, naniyayahan ko po ang lahat na tumayo. Manalangin po tayo sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa nauna na naming pag-aaral na naipahayag sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ang bawat isa ay naparito na pag-aralan po, Panginoon, ang iyong mga salita, lalong-lalo na ang salvation o yung aming kaligtasan. We are sinners. Kami ay makasalanan, Panginoon. We are not even worthy. Hindi kami karapat-dapat. Pero kami ay inyong minahal. Ang iyong pagmamahal ay napakalaki para sa amin. Kaya binigay niyo po ang iyong bugtong na anak na siyang kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa iyong kaloob na awa. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa buhay at sa dugo ni Hesukristo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa salvation, sa kaligtasan na sa ngayon ay nasa amin na. Sa iyo lamang ang aming buhay, Panginoon. Patuloy na kami ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord. And gabayan niyo po kami na gumawa ng mabuti, maging tapat sa aming paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. To God be all the glory.